Inihayag ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na hindi na kailangan ng geographical coordinates para tukuyin ang exclusive economic zone ng bansa. Ayon sa kanya, nakapaloob na sa international law ang EEZ limits. Tugon nito ni Carpio sa mga pahayag ni Senator Rodante Marcoleta na walang coordinates ang West Philippine Sea, WPS, kaya wala ito sa loob ng EEZ ng bansa. Sinabi ni Carpio, kailangan lamang ang archipelagic baselines para sukatin ang 200 nautical miles ng EEZ. Ayon sa kanya, mula sa baselines, sa pamamagitan ng satellite GPS, malalaman kung saan ang dulo ng 200 nautical miles ng bansa. Idinagdag pa niya na hindi kailangan sa international law ang coordinates. Ipinaliwanag niya na sa ilalim ng UN Convention on the Law of the Seas, UNCLOS, kung may ka-coastline ang isang bansa, ito ay nasa isla na may baybayin na nasa continental shelf. Idinagdag pa ni Carpio na bukod sa UNCLOS, ang saklaw ng Philippine EEZ, na kinabibilangan ng Kalayaan Island Group, ay nakapaloob sa Philippine Maritime Zones Act na ipinasa noong 2025, ng miyembro pa ng Kamara si Marcoleta. Iginiit niya na ang Maritime Zones Act ang tumutukoy sa West Philippine Sea, na isa sa ating maritime zones. Kabilang sa maritime zones ang territorial sea na 12 nautical miles mula sa coastline, ang EEZ at extended continental shelf. Ayon sa kanya, nakasaad sa batas na ang WPS ay tumutukoy sa ating maritime zone sa WPS, kabilang ang maritime zone sa ating mga isla. Interview kay retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, kung hindi ako nagkakamali kanina or kahapon, na ang sabi niya, siguro panahon na para amyendahan itong Foreign Agents Act of 1979. Ito po yung batas kung saan ay merong mandatory registration, ililista, itatala ang mga agents o yung mga tao na ginagamit ng mga dayuhang bansa para mag-lobby, magpahayag ng mga interes ng dayuhang bansa. Bakit? Ano bang context ito? Parang ang pinaparinggan niya rito ay gumagamit di umano ang China ng ng mga trolls at ng iba pa para yung kanilang narratives ay ipakalat sa ating bansa. Siguro nga, ganun ang kanyang layunin, Nelson, pero mukhang meron siyang nakalimutan bago niya naipas siya na imungkahi ito. Kasi sinasabi nga na kailangan ma-revise yung ating Foreign Agent Registration Act. Oo, 1970 rin pa pala ito. Para matrack natin ang mga Pilipinos na binabayaran ng China. No? Sabi pa niya, because if you're a foreign agent, you're working for China. Okay. The whole country will know that you're speaking for China, that you're being paid. Ayan. Kaya nakalimutan niya, o baka alam naman niya, o nakalimutan niya sandali, na yung anak niya ay nagtuturo sa University of International Business and Economics doon sa Beijing University. O, anong nagtuturo lang naman eh. Ha? Anong Hindi, ibig ko sabihin, binabayaran ka ng China, di ba? Hindi ka kaya nakapagsasalita din. Oo nga. Binabayaran ka eh. Oo. Talaga nandun ng anak niya sa Beijing? Oo. At pagkatapos, di ba, ang dito sa sigalutan sa South China Sea, claimant din ng Vietnam eh. Oo, tama. Dapat sana magpaka-neutral na lang siya eh. Oo. Kasi ang asawa ni Justice Carpio, Vietnamese. So claimant, tapos, ganun ba? Ibig ko sabihin, kung pinag-uusapan lang, akala mo naman kung talagang napaka-neutral niya na kung ano-ano na. Kasi nga, ewan ko kung ano bang, ano pa talagang layunin niya? Bigla na lang siyang papasok sa isang pag-uusap na kamukha nito. Ako naman, naghahanap lang naman ako ng katotohanan. Dinidiscuss lang naman natin kung anong dapat natin gawin. Para sa ganon, lalo nating palakasin ang pundasyon ng claim natin, kung nakahanda na tayong makipag-usap talaga, yung mga hindi natin nakikita,
pakitingnan nating mabuti, ano man ang masama doon at bakit babansagan mo isang taong naghahanap lang ng clarity halimbawa? Oo. Ng solusyon sa pwedeng sabihin ng kakausapin nating mga tao para nakahanda tayong lahat. Oo. Ba't mo sasabihin pro-China naman? At saka bayaran. Ba sasabihin mo maaaring binabayaran yan? Ito pa namang napakaliit na usapin na ito, kinakailangan bayaran ka pa, makukuha mo na mo talagang mag-aaral ka. Ang problema, silang nagumpisa kasi nito eh. Nagkamali sila mula sa kanilang pananaw na yung exclusive economic zone ay parte ng ating teritoryo. Dito siya unang nagkamali. Ngayon pinipilit niyang ayusin. Ewan ko, paano mo pa may tutuwid dito? Nasabi mo na noon pa. Oho. At saka meron pang isa, Sen. Ito nabanggit din naman ng ilang senador na kasamahan ninyo, na sa panahon daw ngayon, kapag ka ikaw ay nagsalita ng kontra sa sinasabi nila at pro-China ka, may tuturing daw nito na treason eh. Treason? Ano ba ang... Natawa na rin yung iba eh. Nakakaalam ng batas eh. Ano ba yung treason? Ang gusto nilang naratibo kasi, yung kung ano lang yung iniisip nilang tama eh. Aha. Akala mo kasi, kung umasta, akala mo sila talagang nagmamahal sa ating mga kababayan eh. Mariringgan mo yung isa doon. Eh, ano mangyayari sa ating mga fishermen? Yung ating mga mangingisda? Gaganyan-ganyan nila. Kailangan malaman nila na may nagtatanggol sa kanila. Ay, ba't di sila pumunta ron para silang mag-guide sa ating mga fishermen? Paano mo gagawin? Wala naman silang ginagawang pamamaraan. Abuti nga ako, nung makausap ko yung ambassador, pwede ba nating mapag-usapan sa susunod na mga panahon? Magsimula tayo kako sa traditional fishing rights. Yes, Mr. Senator, sabi niya. Kasi itong mga bagay na to, sabi kong ganyan, ay mga private rights lang ito. Malayong malayo sa pag-uusap tungkol sa mga teritoryo. Kasi kako nagawa nyo sa Vietnam. Ayun nga, oo. Nagkabarilan pa kayo dyan eh. Nagkabarilan kayo dyan. Pero nagawa nyo ng paraan. Naayos nyo yung pangisdaan sa inyo. Totoo. Meron din kayong sigalutan ng India. Naayos nyo rin. Nagkabarilan din doon. No? Kanyo. Kamuntik nang nag-nuclear. Naayos din. Sa Japan. Ay, mas matindi. Naayos nyo rin yan. Oo. Tayo So, hindi pala imposible dito. Tayo ba naman kako, hindi natin maayos. Yun ang gusto namin gawin eh. Oo. At kung Pero aayusin tigilin lang sana natin yung patutsadahan. Oho. At noon sa dinidiscuss ko pati nga doon sa oil exploration at saka yung gas exploration, pinakita ko yung dalawang mapa, dated 2013 and 2024. Sa pagdaan ng panahon, kahit na nagbarilan, naggera ang Vietnam at saka ang China, nagawa pa nilang ayusin ang kanilang na-manage nila. Hindi ko sinasabing naayos. Na-manage nila kung ang pag-uusapan ay yung ikauunlad ng kanilang bansa. Parehong napakinabangan. So kapag ka pala pinag-uusapan national interest, pwede nilang isang tabi kahit sandali lang. Ilan ang oil exploration sa Vietnam? Ilan po? 60 to 70 explorations. Wow! Ang dami. Ganun kadami? 35 to 40 oil and gas exploration. madami pa rin, Vietnam. Malaysia, 60 to 70. China, 60. Pilipinas, tanungin mo ako. Ilan? 12. Meron din. 12. Ikumpara mo sa 35 to 40. Oo, sa bagay, 60 to 70. Bakit? Tutsada na patutsada tayong patutsada. Kapag ang kapakanan ng bansa ang pinag-uusapan, pwede nating isang tabi sandali. Pwede tayo mag-usap Oil exploration ito Ano ang problema natin? Halimbawa, pinag-uusapan natin kanina yung mischief reef. Ano bang problema doon? Ano po? Meron na sana tayong nasimulan na oil exploration doon Tama, ito yung napagkasunduan na yan Ito yung lugar ng service contract number 72. Number 72. Dahil wala na tayong oras, alam mo, i-discuss natin ito kahit isang buong araw. Ang haba. Ha? Akalain mong maayos na sana natin Nagpirmahan na po dyan. Oo. Medyo umangal si Secretary Cusi noon. Kasi pumapil ang private sector. Di ko na muna babanggitin ang pangalan. Isa sa ating mga industrialist. Okay? Yung Porma Industry at saka yung Sinok. Silang dalawa private. Sabi ni Secretary Cusi, huwag kayo
yung hindi kanya ang DFA yung magdidictate ng agreement ninyo. Ito pa rin ay kasi gas. Ano ito? DOE ito, hindi kayo. Okay. Sino ang advisor nito? Nung DOE. Ng Philippine counterpart ng SINOC? Sino? Justice Carpio. Kaya naman pala. Oh. Imbes na natuloy. Na nawalang... Maraming komplikasyon, pero ibig ko sabihin, kung pinagsimulan sana natin sa mabuting pag-uusap, maging magkaibigan tayo, may mangyayari at mangyayari eh. Alang-alang sa interes ng ating bansa, hindi ito eh. Alam mo ito, payabangan ng payabangan. Ayun nga. Gumagawa ng narrative ang mga kasama natin. 2028 na yung pinag-uusapan. Akala nila sila ang bida ng mga Pilipino. Sila ang tagapagtanggol ng mangingisda. Sabi ko nga sa'yo, sa haba ng patutsadahan na to, ano ang ating napala? Ano na-achieve? Anong resulta? Nakahuli ba tayo ng kahit 1 kilong galunggong lang? Nakapagdagdag. Ha? Tumaas pa ka ako yung... Wala eh. Kasi nga, ang inisip nila, 2028, Ayun. akala nila sila ang bida. Si Senator Marcoleta, kontrabida. At yan nung huli ko itatanong sa inyo, mukhang kayo din ng kontrabida. Kaya hindi natuloy ang pag-upo ni Loren Legarda bilang Senate President. Ngayon po ay viral sa social media. Ewan ko kung totoo, na kaya daw hindi natuloy ay dahil nabalitaan ng mga senador na kayo ang babalik sa Senate Blue Ribbon. So nung naraman nila, wag na. Balik na lang natin kay Tito Soto ang presidency. Ano ba talagang totoong pangyayari? Masasabi ko namang hindi totoo yun. Walang ganon. Oo. Kung halimbawa lang na nakuha nila yung majority. Apo. Halimbawa lang naman. Napalitan halimbawa si Tito Sen, halimbawa. At nilagay naman nila ako na matatanggap naman nila yun kasi ang majority talaga ang nagdidikta ng posisyon. Tama. So magiging consequential lang yun. Pero hindi dahil yun ang naging dahilan. Okay? Kapag nakuha halimbawa ng majority, halimbawa iba na yung Senate President, siya naman ang maglalagay talaga kung sino yung gusto niya. Ayun nga po. Hindi dahil sa ako yung magiging dahilan. So hindi kayo kinausap na kayong gagawing Blue Ribbon uli. Walang ganon. Wala namang ganon. At wala Pero naisip lang nila siguro na gumawa ng istorya. Para ngayon, alam mo nga, sabi ko nga, pagka ako, pipilitin nilang magdrama. Gagawa, maghahabi ng kahit anong klaseng drama. Para lang kumita sila sa kanilang mga vlogs. Nagpa-viral pagka Marcoleta nandun lang. Oo nga, siguro. Congratulations at nakakatulong ako sa inyo. Hindi ba? Congratulations, Notre Ban. Ayun. At inuulit ko, ikaw si PMQ. Ng GCash. Ikaw ay naglingkod sa GCash. O yan sinasabi ko na sa'yo. Nakita mo, 3 minuto ang sinayang ko sa aking trabaho para lang makilala kita. At ikinagagalak kitang makilala. PMQ.